Magandang gabi mga ka-amazing. Bago natin ipagpatuloy ang ikaapat at huling bahagi ng ating kwento, nais ko munang magpasalamat sa walang sawang suporta ninyo sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Dahil sa inyo, patuloy tayong makakapaghatid ng mga kapanapanabik na kwento ng misteryo, kababalaghan, at pakikipagsapalaran. Inaanyayahan ko rin kayong i-follow ang aking TikTok account, Amazing AI TV Fusion, para sa iba pang exciting na content. Huwag ding kalimutang i-click ang showcase. Baka may makita kayong gusto ninyong bilhin. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang mas lalo pa nating mapaganda at mapalawak ang ating kwento. Kaya't huwag na nating patagalin pa. Oras na upang ipagpatuloy ang ikaapat at huling bahagi ng ang mga tagapamagitan ng mga kaluluwa. Sa madilim at masikip na pasilyo na kanilang pinasok, naririnig pa rin nila ang mga alingaw-ngaw ng mga kaluluwang nagmumulto mula sa simbahan. Ang bawat hakbang nila ay lumilikha ng mga kaluskos na parang may kasunod silang hindi nila nakikita. Ang mga anino ay hindi na nila matanaw, pero ramdam pa rin nila ang malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Biglang huminto si Jigs. Sandali, bulong niya. May nararamdaman akong kakaiba. Si Lara, si Paolo at si Mia ay agad na lumingon sa paligid. Pinunot ang kanilang mga hawak na anting-anting at lumang armas na natagpuan nila kanina sa simbahan. Sa isang iglap, isang lihim na pinto ang bumukas mula sa dingding ng pasilyo. Lumitaw ang isang matandang babae na kaputing damit at tila lumulutang sa hangin. Ako, si Aling Fidela, sabi ng matanda. Ang boses ay malamig at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Kung nais ninyong mabuhay, kailangang tapusin ninyo ang sumpa ng aklat ng mga nawawalang kaluluwa. Inilabas ni Aling Fidela ang isang lumang piraso ng papel. Nakasulat dito ang huling bahagi ng orasyon na maaaring magpalaya sa mga kaluluwa, ngunit binigyan sila ng babala. Ngunit bago ninyo ito magamit, kailangan ninyong harapin ang mga tagapagbantay. Anya, sila ang mga unang nasumpa rito at hindi sila magpapadaig ng basta-basta. Bago pa sila makapagtanong pa, naglaho si Aling Fidela sa hangin. Nagtinginan ang apat, walang nagsalita. Pero alam nilang wala na silang ibang pagpipilian kundi ituloy ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang isang napakalaking bulwagan sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito, may nakatindig na 4 na estatwa. Bawat isa ay mukhang tao, pero may mga pakpak ng paniki, matutulis na kuko, at mga matang pula. Biglang gumalaw ang mga estatwa at naging buhay. Tayo na, sigaw ni Paolo. At sabay-sabay silang umatake gamit ang kanilang mga armas. Ang laban ay matindi. Si Lara ay halos mabali ang braso niya nang tamaan siya ng isang tagapagbantay. Pero sa huling sandali, nailigtas siya ni Mia sa pamamagitan ng isang sagradong kutsilyong pinasa sa kanya ni Aling Fidela. Samantala, si Jigs ay nakipaglaban sa pinakamalakas sa mga tagapagbantay. Bawat suntok niya ay nagiging apoy at bawat palo ng kalaban ay parang kidlat sa lakas. Ngunit sa gitna ng laban, isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa kisame ng bulwagan. Isang misteryosong binata ang bumaba mula sa liwanag. May hawak siyang puting espada na kumikislap sa dilim. Ako si Rafael, sabi ng binata. Isang tagapagbantay ng liwanag. Kayo ang hinihintay namin. Nagulat ang grupo. Sino siya?
bakit alam niya ang misyon nila. Pero hindi na sila nakapagtanong dahil biglang nagsanib puwersa si Rafael kay Jigs para tapusin ang huling tagapagbantay. Sa isang matinding atake, bumagsak ang mga kalaban at naglaho sa hangin. Hingal na hingal ang lahat. Pero bago sila makabawi ng lakas, nakita nila sa gitna ng bulwagan ang isang malaking pinto na unti-unting bumubukas. Mula roon, lumabas ang isang nilalang na higit pa sa lahat ng nakita nila. Isang matandang lalaki na may balat na parang nasusunog, mga mata na kulay, ginto at isang malademonyong ngiti. Kayo ang sumisira sa aking kaharian. Sabi nito sa boses na nagpatayo sa kanilang mga balahibo. Hindi ko hahayaang makatakas kayo ng buhay. Hinawakan ni Jigs ang lumang papel na iniwan ni Aling Fidela. Alam niyang iyon ang susi para tapusin ang sumpa. Pero paano nila mapagtatagumpayan ang nilalang na ito kung halos hindi nila kinaya ang mga tagapagbantay? Sa likod nila, naramdaman nila ang pagdating ng mas marami pang nilalang. Mga aninong halimaw, mga nawawalang kaluluwa, at mga espiritong puno ng galit. Kailangan nilang piliin, lalaban sila o tatakbo. Nang humarap sila sa nilalang na nagngangalit sa harap ng pinto, dama nila ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang nito. Ang hangin ay bumigat at ang paligid ay tila umikot-ikot sa paligid nila. Biglang may bumulong sa tenga ni Lara. Isang boses na tila mula sa ibang dimensyon. Hindi lahat ng kaaway ay dapat patayin. May mga susubok sa inyong puso. Nagkatinginan sina Lara, Jigs, Paolo at Mia. Hindi nila maintindihan ang kahulugan ng boses. Pero naramdaman nilang hindi lamang lakas ang kailangan nila sa laban na ito. Sumugod si Paolo, dala ang kanyang punyal na may ukit na mga sinaunang simbolo. Pero bago pa siya makalapit, isang anino ang bumalot sa kanya. Sumigaw si Paolo pero hindi nila siya matulungan. Sa isang iglap, nawala si Paolo sa harap nila. "Paolo!" sigaw ni Mia, ngunit hinila siya ni Jigs palayo. "Kailangan nating gamitin ang orasyon," mariing sabi ni Jigs habang pinipigilan ang kaba. Inilabas nila ang lumang papel. Sinimulang basahin ni Lara ang mga sinaunang salita. Sa bawat bigkas niya, lumalakas ang liwanag sa paligid nila. Umiiyak ang mga anino na nagtatangkang lumapit. Ngunit ang matandang nilalang ay ngumiti lamang. Hinawi nito ang hangin at tumigil ang orasyon ni Lara. "Kayang-kaya kong patahimikin ang inyong mga dasal, Anito." Biglang lumitaw si Aling Fidela sa likod nila, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pula na, at ang kanyang buhok ay lumilipad na parang apoy. "Ako ang tunay na pinuno ng mga anino." Sabay hagikik niya, "Pinadala ko kayo rito para sa aking muling pagkabuhay." Nagulat sila. Ang akala nilang kakampi ay isa palang traidor. "Rafael!" sigaw ni Jigs. Sumulpot si Rafael mula sa liwanag at hinarap si Aling Fidela. Naglaban ang dalawa sa isang matinding sagupaan ng liwanag at dilim. Habang abala sila, si Mia ay biglang nakarinig ng isang tinig mula sa likod ng bulwagan. Si Paolo. Nakita niya itong nakagapos sa isang altar, napapalibutan ng mga espiritong puno ng itim na usok. "Mia, tulungan mo ako." Mahina nitong sigaw. Walang pag-aatubili, lumusot si Mia sa gitna ng kaguluhan para iligtas si Paolo. Ngunit bago niya marating ito, isang batang babae ang humarang sa kanya. Maputla ito,
nagduguan ng mga damit at umiiyak. Ako, si Elisa, hindi ako dapat nandito, sabi ng bata. Biglang naalala ni Mia ang babala ni Lara. Hindi lahat ng kaaway ay dapat patayin. Lumuhod si Mia sa harap ni Elisa. Hindi ka namin kaaway, marahang sabi niya. Tulungan mo kami, nagulat ang bata. Sa halip na umatake, yumuko si Elisa at bumuo ng isang bilog na liwanag sa kanyang mga kamay. Tutulungan kita, Anito. Pero kailangan mong iligtas din ang mga kaluluwa. Sa tulong ni Elisa, nabasag ni Mia ang kadena sa altar at nakawala si Paulo. Samantala, si Jigs at Lara naman ay patuloy na lumalaban. Si Jigs, gamit ang lakas mula sa kanyang anting-anting, ay nagawang pasabugin ang mga anino na sumusubok lumapit sa kanila. Si Lara naman ay muling binasa ang orasyon, ngunit this time, may nadagdag na mga salitang binulong sa kanya ni Elisa. Sa pagsanib ng bagong orasyon at lakas mula kay Rafael, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang sumiklab mula sa bulwagan. Napasigaw si Aling Fidela habang natutupok ng liwanag ang kanyang katawan. Pati ang matandang nilalang sa pinto ay umurong at naglaho sa isang ulap ng itim na usok. Nagsimula nang bumalik sa normal ang paligid. Unti-unting naglaho ang mga multo at ang bulwagan ay binalot ng katahimikan. Akala nila ay tapos na ang lahat. Pero nang akmang lalabas na sila sa bulwagan, may napansin si Jigs. Isang malaking salamin sa dulo ng bulwagan ang biglang nagliwanag. Ting! Sa loob ng salamin, nakita nila ang sarili nilang mga refleksyon. Ngunit sa halip na sila, ang mga refleksyon ay mga bersyon nila na masama. May mga pulang mata at nakangisi. At ang mga refleksyong ito, dahan-dahan nang lumalabas mula sa salamin. Ang mga refleksyon nila mula sa salamin ay unti-unting lumabas, kasabay ng malamig na ihip ng hangin na tila may kasamang mga bulong ng kaluluwa. Si Jigs nakita ang sarili niyang refleksyon na may dugo ang mga kamay at nakangising malademonyo. Bigla siyang umatras. Ano to? Nanginginig niyang bulong. Lumapit ang refleksyon niya at biglang sumugod, mabilis, halos hindi makita ng mata. Muntik siyang tamaan ng isang matalim na kadena na hawak nito. Pero naitaboy niya gamit ang kanyang anting-anting. Sa bawat hampas ng kadena sa lupa, nabibitak ang sahig. Tila bang bawat galaw ng mga refleksyon ay may lakas ng 10 tao. Sa isang sulok, si Lara naman ay hinarap ang sarili niyang bersyon. Isang madilim na bersyon ng sarili niya na may itim na mga pakpak at mata na parang butas na walang katapusan. Nakatingin ito sa kanya, tila pinipilit siyang akitin. Sumama ka na sa akin, bulong ng refleksyon niya. Lahat ng sakit mo, lahat ng galit mo, maaari mong gamitin. Nanigas si Lara. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagbigat ng kanyang dibdib, ang mga sugat ng kanyang nakaraan na bumabalik. Mia! Paulo! Sigaw ni Jigs habang patuloy na iniiwasan ang mga atake ng kanyang refleksyon. Si Mia at Paulo naman ay lumalaban na rin sa kani-kanilang masamang bersyon. Si Mia ay hinaharap ang isang refleksyong punong-puno ng galit at pagsisi, habang si Paulo ay nakikipagsagupaan sa isang refleksyong may kasamang mga ahas na gumagapang mula sa kanyang katawan. Hindi natin sila matatalo sa ganito.
sabi ni Paolo habang hinahabol ng isang malaking ahas ang kanyang paa. Parang kinakalaban natin ang sarili nating mga kasalanan. Sa isang iglap, nagsalubong ang tingin ni Lara at Mia. Pareho nilang naisip ang parehong ideya. Kailangan nating tanggapin ang mga sarili natin. Sigaw ni Mia huminga nang malalim si Lara. Humarap siya sa kanyang refleksyon. Hindi para lumaban, kundi para yakapin ito. Ikaw ay bahagi ko, pero hindi mo ako kontrolado, bulong niya. Sumigaw ang kanyang refleksyon at unti-unti itong nagsimulang maglaho, nagiging mga alabok ng liwanag. Ganoon din ang ginawa ni Mia. Sa halip na labanan ang kanyang refleksyon, inamin niya sa kanyang sarili ang lahat ng sakit, takot at pagkakamali niya. Isa-isa ring naglaho ang mga kalaban niya. Si Jigs at Paolo nakitang iyon ang paraan, sinundan nila. Bagamat mahirap, unti-unti nilang nilabanan ang sariling galit at hinayaan ang liwanag mula sa loob nila ang sumilay. Pagkatapos ng matinding pagsubok, naubos ang mga refleksyon at bumalik sa normal ang salamin. Hinihingal silang apat, pero naramdaman nila ang kakaibang kapayapaan sa kanilang dibdib. Pero bago pa sila makabawi ng hininga, biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na halakhak sa buong bulwagan. Sa gitna ng bulwagan, isang bagong anyo ang unti-unting lumilitaw mula sa lilim. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating demonyo. May mga sungay sa ulo at mga itim na pakpak sa likod. Napabilib ninyo ako, sabi nito. May tinig na parang sabay-sabay na boses ng bata, matanda, babae at lalaki. Ako si Malik, ang tagapangalaga ng oras at kaluluwa. Hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok ninyo. Sabay taas niya ng kanyang kamay at ang sahig ay bumuka. Nahulog silang lahat sa isang malalim na itim na hukay. Pagbukas ng kanilang mga mata, nasa ibang lugar na sila. Isang bayan na tila nabalot ng makapal na ulap at anino. Nasaan tayo? Tanong ni Paolo. Tumingin si Lara sa paligid. Nakita nila ang mga lumang bahay, sunog na simbahan at mga kaluluwang paikot-ikot umiiyak sa kalungkutan. Parang ibang panahon ito. Bulong ni Mia, tutwa lumapit si Rafael, may dala siyang isang lumang aklat. Nasa bayang itinakwil tayo, sabi niya. Isang lugar kung saan ang mga kaluluwang puno ng hinanakit ay hindi makatawid sa kabilang buhay. Biglang may nagtatakbuhang mga anino sa paligid nila. Mga tao, ngunit wala ng mga mukha, umiiyak at humihingi ng tulong. At mula sa pinakaliblib ng bayan, isang dambuhalang nilalang na may katawan ng tao at ulo ng uwak ang sumisigaw. Ibalik ninyo ang aking singsing, malalagas ang inyong mga kaluluwa. Nang sumigaw ang dambuhalang nilalang na may ulo ng uwak, nagsimulang gumalaw ang lupa. Mula sa ilalim ng lupa ay nagsilabasan ang mga kamay ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang mga itinakwil ng bayan. Anong gagawin natin? Taranta ni Mia habang sumisiksik sa tabi ni Jigs. Hanapin natin ang singsing na sinasabi niya. Sigaw ni Lara. Naghiwa-hiwalay sila sa paghahanap. Sa bawat hakbang nila sa malungkot na bayang iyon, naririnig nila ang mga iyak at paghingi ng tawad ng mga kaluluwa. Habang naglalakad si Jigs, may isang matandang kaluluwa na sumunggab sa kanyang paa. Sa simbahan,
Bulong nito bago tuluyang maglaho. Tumakbo si Jigs papunta sa lumang simbahan. Nasunog ito at ang kalahati ng kampanaryo ay bumagsak na. Pumasok siya sa loob at sa gitna ng abo, may nakita siyang kakaibang liwanag. Isang maliit na kahon na yari sa ginto. Bubuksan na sana niya ito, pero isang malakas na putok ng hangin ang tumama sa kanya. Tumilapon siya papalayo. Jigs! Sigaw ni Mia na kasunod niyang pumasok. Sa kisame ng simbahan, lumitaw ang isang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng itim na damit at may mga pakpak ng paniki. Ako si Althea, tagapangalaga ng singsing. Sigaw ng babae. Mabilis siyang umatake kay Mia gamit ang matutulis niyang kuko. Nasilat si Mia sa braso at halos mawala ng balanse, pero agad siyang tinulungan ni Paolo. Kung gusto niyo ang singsing, kailangan niyo akong lampasan, sabi ni Althea. Hindi sila umatake. Sa halip, pinili ni Lara na kausapin si Althea. Bakit mo kami hinaharangan? Hindi ba't gusto mong makalaya ang mga kaluluwang ito? Tanong niya. Tumigil si Althea sa ere. Kumunot ang kanyang noo. Sa loob ng ilang segundo, parang nagdadalawang isip. Siya, minsan gusto kong makawala. Pero natatakot ako. Bulong nito. Biglang may isang anino mula sa labas ng simbahan ang bumulusok papasok. Si Malik. Althea, sila ang iyong mga kaaway. Huwag kang maniwala. Sigaw niya habang pinapalakas ang kanyang kapangyarihan. Hinila ni Malik si Althea gamit ang isang kadena ng itim na apoy. Sumigaw si Althea at sa sakit ay nagbago ang anyo niya. Naging dambuhala siyang halimaw na may 6 na kamay at naglalagablab na mga mata. Muling lumindol ang simbahan. Kailangan nating kuhanin ang singsing bago tayo mawasak dito. Utos ni Paolo. Habang kinakalaban ni Mia at Paolo si Althea, mabilis na sumugod si Lara papunta sa kahon. Ngunit bago niya ito maabot, biglang lumitaw ang isang maliit na batang lalaki na may dugo ang kamay. Akin ang singsing, bulong ng bata. Nagulat si Lara. Sino ka? Ako si Mateo. Pinatay nila ako dahil sa singsing na yan. Nang marinig ito ni Lara, naramdaman niya ang matinding awa. Nakita niya ang mga sugat ng bata at ang pagdurusa nito. Bakit mo pa rin ito binabantayan? Tanong ni Lara. Para makapaghiganti. Sagot ni Mateo habang unti-unti siyang nagiging anino pons na intindihan ni Lara. Ang singsing ay hindi lang susi sa kalayaan, kundi sa puot na bumabalot sa buong bayan. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Kung papakawalan natin ang singsing, mawawala ang lahat ng sakit. Payapa ka na, malumanay niyang sabi. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng bata. Tumango ito at sa paghawak nila sa kahon, bumuka ang lupa at sumiklab ang isang liwanag na bumalot sa buong simbahan. Napaigtad si Althea. Bumalik siya sa normal na anyo, umiiyak. Salamat, sabi niya habang naglalaho kasama ang mga kaluluwa sa simbahan. Pero hindi pa tapos ang lahat. Si Malik, galit na galit, sinugod sina Jigs at Paolo. Hindi ko hahayaang makawala kayo. Sigaw niya. Lumabas mula sa kanyang katawan ang mga anino ng mga makasalanan. Bawat galit, inggit, takot ng bawat kaluluwang dumanas ng pighati. Pinagkaisa ni Mia, Jigs, Paolo at Lara ang kanilang lakas gamit ang singsing. Itinaas nila ito sabay-sabay.
at isang malakas na alon ng liwanag ang sumabog mula rito. Napasigaw si Malik habang tinatangay siya ng liwanag, kasabay ng pagguho ng buong bayang itinakwil. Nagising sila sa isang madamong lugar, malamig ang simoy ng hangin at malamlam ang sikat ng araw. "Nasaan na tayo?" tanong ni Mia, hinihingal pa. Sa di kalayuan, may nakita silang isang maliit na baryo, payapa at tahimik. Ngunit bago't sila makalakad, isang matandang babae ang lumapit. "Mga tagapaglakbay," sabi nito, "kayo ang pinili." Nagkatinginan silang apat. "Pinili? Para sa ano?" tanong ni Paulo. Ngumiti ang matanda, pero ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaibang liwanag. "Para sa mas mabigat na misyon, mas matinding panganib." Nang maglakad sila patungo sa baryo, ang matandang babae na kanilang nakasalubong ay nagsimulang maglakad patungo sa gitna ng bayan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng misteryo, at sa bawat hakbang nito, tila ba ang hangin ay humahaplos ng magaan sa kanilang balat. "Huwag kayong mag-alala," sabi ng matanda. "Ngunit ang inyong misyon ay hindi natatapos dito." Habang patuloy silang naglalakad, nakarinig sila ng mga sigaw mula sa bayan. Isang malaking alon ng takot ang dumaan sa kanilang puso. "Anong nangyayari?" tanong ni Lara. Sumagot ang matanda, "Ang mga nilalang na inyong nilabanan ay hindi pa lubos na nawawala. Ang kanilang galit ay nakatanim pa sa ilalim ng lupa. Kailangan ninyong tapusin ang kanilang mga paghihiganti." Habang nagsisimula silang magtanong, ang matanda ay huminto sa harap ng isang malaking puno, matanda at puno ng mga lihim. "Ito ang puno ng mga kaluluwa. Dito nakatago ang tunay na layunin ng inyong misyon." Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa paligid nila. Ang lupa ay gumalaw at ang mga sigaw ng mga kaluluwang nawala sa bayang itinakwil ay umabot sa kanilang pandinig. "Ngunit paano namin tatapusin ang lahat ng ito?" tanong ni Jigs. "Ang sinuman na magtataglay ng tunay na lakas ng loob at malasakit ay makakapagpakawala ng tunay na kapayapaan," sagot ng matanda. "Subukan ninyong magbigay ng sakripisyo." Isang matinding desisyon ang bumulaga sa kanila. Magbigay ng sakripisyo para matigil ang galit ng mga kaluluwa, ngunit hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Si Paulo, na may malalim na pakiramdam sa kanyang puso, ang unang umapak sa harap ng puno. "Alam ko na hindi lahat ng kaluluwa ay nagdurusa dahil sa kasamaan. Marami sa kanila ay nalilito, naguguluhan," sabi ni Paulo. "Ang misyon ko ay hindi lang tapusin ang kanilang paghihiganti. Ang misyon ko ay magbigay ng pag-asa, hindi takot." Habang nagsasalita siya, nagkakabalans ang lahat ng kaluluwa. Unti-unting lumalakas ang enerhiya ng mga bida. Lumikha ng isang napakaliit na ilaw mula sa kanilang mga kamay, simbolo ng pagkakaisa at malasakit. Habang ang mga kaluluwa ay lumilitaw, unti-unting nagiging mapayapa ang kanilang mga mata. Ang galit ay napawi, mabilis na lumilipas ang oras at nagbago ang buong bayan. Ang sigaw at takot ay napalitan ng kalmado at tahimik na simoy ng hangin. Ang mga kaluluwa ay tuluyang naglakbay patungo sa kanilang kapayapaan. At ang bayang itinakwil ay naging simbolo ng pag-asa at pag-unawa. Naglakad na ang apat na bida pabalik sa baryo. Nais nila munang magpahinga at magdasal
upang magpasalamat sa pagkakataong binigay sa kanila. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-amazing, nagtatapos ang kwentong ito sa isang napakagandang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kalakas, kundi sa kung gaano tayo kakaya magpatawad at magbigay ng pagmamahal, pati na rin sa mga sitwasyong mahirap pagdaanan. Ang bawat laban ay isang hakbang patungo sa tunay na pagbabago. At sa ating buhay, ito ay nagsimula sa ating mga puso. At sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga ka-amazing na nakinig at nakasubaybay sa atin. Kung gusto ninyo pa ng iba pang kwento ng kababalaghan, katatakutan at inspirasyon, mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Story. At huwag kalimutan na mag-follow sa atin sa TikTok para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento at masayang kwentuhan. Maraming salamat mga ka-amazing. At hanggang sa muli, maging matapang, maging matuwid, at magpatuloy sa pagtulong sa kapwa.